Ngayong araw naman nga mga mare, papalaot na naman nga kami ni Buyok dahil magpapakain na naman nga kami ng mga aso at hahatakin nga namin yung isa naming bangka doon sa pulo. Nakapalaot na nga pala si Buyok kaninang madilim-dilim pa, kaya ayan, at meron na nga kaming isdang pang-ulam na mga aso at syempre pang-ulam na rin namin. Nakapagluto na nga rin pala kami ng pagkain ng mga aso dito sa bahay at ito na nga mga mare, sisimulan na nga gawin itong aming munting bahay. Ipinaglilipat na nga rin pala namin ang aming mga gamit sa bahay ng aking mga in-laws mga mare, kaya eto, at wala na nga laman itong aming bahay. Ilang linggo na nga rin pala kaming nakatigil dito sa bahay ng aking mga in-laws, kaya naman kung mapapansin nyo nga itong bahay namin, talaga namang nagkakagulo. Grabe mga mare, 15 years pala namin itong natirhan at hindi nga namin ito ikinahihiya ni Buyok dahil dito nga nag-umpisa lahat ng aming mga pangarap. Simple lang naman ang pangarap kong bahay mga mare, yung walang tulo ang bubong at malaya nga ako makapag voice over nang hindi nga naririnig ng kapitbahay at hindi ko nga rin naririnig ang mga salita ng kapitbahay dahil nakakasagap nga tayo ng chismis. Alam nyo naman na sa wali nga lang itong bahay namin, kaya naman tagus-tagusan nga yung salita namin at syempre naririnig ko nga rin ang mga salita nila. At isa pa ay kinain na nga rin ng mga anay ang aming buong bahay, kaya hindi na talaga ito safe na tirhan. Grabe nga mga mare, hindi namin nakalain ni Buyok na darating kami sa point ng aming buhay na makakapagpagawa nga kami ng simpleng bahay na safe nga sa bagyuhan. Sa tuwing may paparating kasing malakas na bagyo mga mare, talaga naman nag-evacuate kami dito sa bahay ng aking mga in-laws dahil baka mamaya lipa rin nga yung aming bubong. Fast forward nga mga mare, pinapunta na nga pala ako ni Buyok dito sa May Pritil dahil dito nga daw niya ako susunduin ng bangka. Mas maginhawa kasing sumakay dito kaysa nga dun sa mas malapit sa aming bahay mga mare dahil doon nga sasakay pa nga ako ng lunday. Nagulat nga ako mga mare dahil kasamahan pala ni Buyok si Oranggi at bigla nga bumaba dito sa bangka at parang ayaw nga sumama kay Buyok. Kaya ayan, kinuha at binuhat nga ulit siya ni Buyok na parang bata at sinakay nga ulit dito sa aming bangka. Nakakatuwa na talaga itong si Oranggi mga mare dahil bang ganda na nga niya at bang taba at isa pa hindi na nga siya dugyot kagaya nga nung una namin siyang nakuha sa pulo. Isasama na nga pala namin siya palagi kapag nga kami ay papalaot para masanay nga siya dito sa bangka. Siya nga pala ang pinakamaamong aso at siya lamang ang nagpapahawak na aso doon sa pulong malaki kay Buyo, kaya naman napagdesisyonan na nga namin na isama na nga dito sa bangka. Nagustuhan nga rin siya ni Ate Kasit ni Ate Megan at sabi nga sa amin mga mare, wag na nga raw namin ibalik sa pulo. Napakalambing kasi talaga nitong si Oranggi at hindi nga siya nananahol at hindi nga rin siya nangangagat mga mare, kaya naman gustong gusto nga siya ng dalawa kong anak. Umuna nga muna kaming dumuong dito sa pulo ni Don Silverio mga mare at pagkarating nga namin doon talaga namang nagtatahulan na nga yung mga aso at sinusundan na nga agad kami. Kaya naman hindi na nga rin nag-aksaya ng panahon nitong si Buyok at pinakain na nga rin niya yung mga aso dito sa pulo ni Don Silverio. Grabe nga mga mare, may dalawang asong bagong tapo na naman nga kaming nakita ni Buyok dito sa pulo ni Don Silverio at parami na naman nga sila ng parami. Diyos ko da. Gutom na gutom nga yung mga aso dito sa pulo ni Don Silverio mga mare at grabe nakakaawa nga sila lalo na nga nung bumagyo at iniisip nga namin sila ni Buyok. Pero mabuti na lang talaga mga mare at meron nga silang nasilungan dito at yun nga yung mansyon ni Don Silverio at malaking bagay nga ito para sa kanila. Malayo pa nga kami doon sa malaking pulo mga mare, naririnig na nga namin ang tahulan ng mga aso doon dahil siguro narinig nga nila ang palakpak ng aking Buyok. Kaya naman sabi ko nga dito kay Buyok ay magmadali na nga kami at gustong gusto ko nang puntahan yung mga aso doon sa malaking pulo dahil baka mamaya mga nagkakagutom na nga yun. May nakita nga agad kaming tatlong aso doon sa batuhan, kaya naman agad na nga pumalakpak itong aking Buyok at maya-maya nga lang naguunahan na nga yung mga aso doon sa aming duduungan. Kung mapapansin nyo nga si Oranggi mga mare, nanonood nga siya doon sa mga aso na kumakain na talaga namang pil na pil niya ang panonood at parang hindi nga siya galing dito sa pulo. Siguro ay kinikilala nga niya yung mga asong kumakain at siguro sabi nga niya sa kanyang sarili dati nga mga kasamahan niya ito at nakikipag-agawan nga siya sa mga aso dito. May nakita nga rin kaming bagong panganak na aso mga mare at meron nga ding tatlong tuta at grabe sobrang cute nga nila at medyo napaawa nga ako para sa kanila dahil tinan nyo naman talaga namang naghihinapangan pagkain. Binigyan na nga rin ng pagkain ni Buyok yung inahin dahil ayaw nga niyang lumapit mga mare, kaso nga lang inaagawan pa nga siya ng mga aso. Bawat araw nga ng pagpapakain namin ng mga aso dito sa pulo mga mare, palagi nga kami may nakikitang bagong aso at parami nga sila ng parami dito. Kinakausap at niloloko pa nga namin tong si Oranggi mga mare at sabi nga namin sa kanya ni Buyok ibabalik na nga namin siya dito sa pulo. Pero syempre mga mare, joke lang yon dahil napamahal na nga sa amin tong si Oranggi at never na nga namin siyang ibabalik dito. Kung anak lang talaga kami ng kontraktor mga mare, inampun ko na nga lahat ang mga aso dito sa pulo. Diyos ko da. Maya-maya pa, dinaanan na nga rin namin itong isa naming bangka dahil doon nga namin siya ilalagay sa harapan ng aming nayon para nakikita nga namin. Medyo mas malaki nga itong bangkang ito kaysa nga dito sa aming ginagawang service dahil ito nga ginawang panghanap buhay nga ni Buyo. Mas inuna nga namin ang panghanap buhay kaysa nga sa aming bahay mga mare, kaya naman ngayon nga lang kami makakapagpagawa. Kung hindi nyo nga natatanong mga mare, dati nga nagbabay and sell ng mga isda itong si Buyok
kaso nga lang natigil nga kami dahil syempre busy nga kami sa pagbablog. Tapos naghigpit nga rin ng Coast Guard at hinahanapan nga ng papel itong mga bangka namin, kaya naman hindi na nga kami nakapaglakad ng isda. Kaya eto nga mga mare, nagtitiyaga na nga lang kami mag-vlog ni Buyok ng mga pang-araw-araw namin ginagawa dito sa isla. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming vlog ni Buyok at hindi po namin alam kung paano po kayo pasasalamatan. Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Guys, gusto nyo ba ng Gcash? I-share nyo na yung video na to, mag-comment kayo at i-check nyo yung comment section.